Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na kung bayad o libre lang, turo mo na lang sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Paano nga ba tumanggap ng biyaya galing sa ating Panginoong Yesus? So, kung tatanungin niyo po, ang bawat siya sa atin, siyempre gusto po natin na magkaroon tayo ng mga biyaya, milagro, lalo na talagang kailangan po nating lahat. So, isang kwento sa Bible na kung saan ay popular talaga. Ito yung wedding of Cana, na kung saan dito unang nagmilagro ang ating Panginoong Yesus. Ang ginawa dito, dahil in-invite sila, silang dalawa ni Mama Mary. At sa nung panahon na yun, yung kasalan po umaabot ng halos isang linggo sa tagal po ng celebration. At yung alak nung panahon na yon ay napaka-importante po. 'Di ba? Dahil nung unang panahon hindi naman wala pa namang bottled water, So, ibig sabihin, normal lang. Pero kailangan po nasa hapag ng kasalan. Dahil pag wala kang alak, siguradong mapapahiya ka. Ganyan po ang nangyari doon sa pamilyang nag-invite kay Mama Mary at kay Papa Jesus. Nung talagang aburido na sila, hindi na nila alam ang kanilang gagawin, mapapahiya na po sila, di ba? Ano ba naman tong pamilyang to, nagpapakasal, wala naman palang panghanda, lalo na sa alak na napaka-special nung panahon na yon. Ang problema, naubusan nga po sila, ng alak, kaya nakakahiya talaga. Baka isipin nung kabilang pamilya ay gugutumin lang yung kanilang anak na babae dahil sa kasal na yun. Kaya itong si Mama Mary, sabi niya sa ating Panginoong Yesus na naubusan ng alak, baka naman pwede mong gawing alak itong tubig na to. Actually, sumagot ang ating Panginoong Yesus, sabi niya, huwag mo akong pangunahan, sabi niya pa nga niya kay Mama Mary, dahil hindi pa ito oras. Pero ganun pa man, dahil mahal na mahal ni Papa Jesus, si Mama Mary, ay sinunod niya. Kaya sabi ni Mama Mary sa mga kasambahay doon, yung mga katulong nila, sabi niya, punuin niyo lahat ng tubig, at kung anong sasabihin niya, gawin niyo. Kaya yun lang po ang nangyari, nagmilagro po. Dahil nandun ang ating mahal na ina, lalong-lalo na ating Panginoong Yesus, yung tubig ay naging alak. So, kumbaga, nawala sa kahihiyan yung pamilyang yon. So ganun din po sa ating buhay. Kung gusto mo tumanggap ng biyaya, kailangan nasa presensya po natin si Lord. Hindi naman tayo kagaya nung kinasal, na physically nandyan si Lord, dahil nung kwentong yon noong panahong nandito pa ang ating Panginoong Yesus, nung physically nabubuhay pa sa dito sa mundo. Pero ngayon, ganoon din po sa buhay natin, wala man physically ang ating Panginoong Yesus, kung lagi pong nasa presensya natin ang ating Panginoon, ay lagi po tayong tatanggap ng biyaya. Di ba? Kumbaga, ang ating Panginoong Yesus ay siya po laging nasa sentro ng ating buhay. Kaya sabi sa pahayag chapter 3 verse 20, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin, buksan ang pinto, papasok ako at magkasalo kami sa pagkain. Sabi po, napakalinaw po, ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Imbitahin po natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay, para na sa ganun po ay lagi po tayong tumanggap ng biyaya sa bawat yugto ng ating buhay. Dahil naghihintay lamang po siya, kakatok lang po tayo, katok tayo sa ating mga pamilya, sa ating katrabaho, sa ating negosyo. Katukin po natin ang ating Panginoong Yesus, ay tsak yun laging may biyayang darating. Diba? Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Jesus, tsak yun pagkakaloob sa tamang panahon.
Tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At yun din po sa pamilyang nasisira o nagkakagulo dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpakumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganun din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po sa oras ng kalamidad ngayon. Ipuin niyo po kanilang hanap buhay aming mga kapatid, lalo na po na yung walang-wala talaga na ultimong pambili lang po ng 1 kilo lang ng bigas ng ulam, pinoproblema pa kung paano nila iraraw sa kanilang pamilya. Yakapin niyo po na mahigpit, lalo na po sa mga nalubog dahil sa baha at abagan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito yung niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po, and God first.